Ayusan ako po. Ang mag-aalay ng panalangin. Ang galanggalan nagmula sa sala. Galanggalan. Ang mamumuno sa pambansang awit. Ang kagalang-galang nagmula sa Yugat. Kagalang-galang Apolinario Rial. Parang mag-ibig, pero sa silanganan, alap ng puso, sa hindi mo'y buhay. Lupang hinirang, luyan ka ng mag-ibig, sa manlulupi, di ka masisi, sa dagat at tundok, sa simoy at sa dawit mong lugar. May titagang tula at awit sa pagay ni naman. Ang iskat ng watawat mo'y katupay na natinig. Ang bituin at araw niyang kailan paway mag-ibig. Lugan araw ng buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang bigaya na pa, nga'y mga api, ang mamatay lang dahil sa'yo. Galing inaatasan, kilalanin ang mga miyembro ng Sangguniang Kalusugan. Naglalagay ng miyembro ng Sangguniang Kalusugan, Konsihal Hari Olopal Batalyones, Konsihal Ismael Nuneres, Konsihal Atty. Ray Opinion, Konsihal Richard Hain, Konsihal Tito Portolato Kaliman, Konsihal Apolinario Rial, Konsihal Dr. Mary Silvio Rosario, Konsihal Silvio Aguilio, Konsihal Imelda Interdicho, Konsihal Angelito Villanueva, Konsihal Siberiano Ihara. Meron po sapat na bilang, meron po po. Awak ng mga kasamahan. Ang atitikang paulunsod bilang 31 ng taong gusto ko na. Habang binabaktas ng inyong tagapangulo, ang nagsabing katipikan makapangyari kong nilalayo na magkaroon ng pagtatama bago ito pagtibayin. Kung ang katipikang ito ay nakapaloob ang transaksyon ng mga pinagtibay at lahat ng pinahatid ng mga kasamaan ay makapangyari magmungkay kung kinakailangan magkaroon ng tama bago ito pagtibayin. Kung kaya, sa unang pahina ang ikalawang pahina sa mga kagalangan. Ang ikatlo sa pahina. Ang ikaapat sa pahina. Ang ikalima. Ang ika-anim. Ang ika-pito sa pahina. Ang ika-walo sa pahina. Ang ika-siyam sa pahina. Ang ika-sampu. Ang ika-labing-isa. Ang ika-labing-dalawa. Ang ika-labing-tatlo. Ang ika-labing-apat. Ang ika-labing-lima. Ang ika-labing-anim. Ang ika-labing-pito. Sa ika-labing-walong pahina, dumako tayo sa 20 at 11.
Sa 20. Ang 21. 22. 24. Tatlo pala. 24. Lima. Ang ika, 25. 26. 27. 28 ang huli pa. Ang nais ng mga kasamahan sa katitikan. Bukas ang kapag. Ang kagalang-galang na taga-ulo. Kinikilala ng taga-ulo. Si Chairman, pakitapos po mabanghay ang nilalaman ng katitikan ng Luzon bilang isa at kami at wala namang kung una o pagkakama. Hindi mo kahit kung aling ko rin pagkakama. Magpahay sa kapag, pagtibayin, dito ay pinangalamahan. Mayroon ba tumututog? Kung wala naman, magpahay dito ay pinagtitibay. Oras ng karapatang pagtatalumpati. Ang kagalang-galang, kinikilala. Salamat po. Una-una po sa ating namumuno ng pulong Honorable Vice Mayor Mel Colea. Sa aking pong mga kasamahan na miyembro ng Sangguniang Panlusod, mga kawani ng pamahalaan ng Luzon na Mabuya, magandang gabi po sa inyo, sa ating mga taga-pakinig, ganoon din sa ating mga taga-panood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang paggamit ko po ng oras ng karapatang pagtatalumpati ay may kinalaman po sa tinuran ko noong nakaraang nating pagpupulo, ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito po yung may kinalaman sa AICS. AICS, AICS, para sa kalaman po ng lahat, ibig sabihin po nito ay Aid to Individuals in Crisis Situation. Dito po yung AICS. Sapagat kahapon, nakapanayong po yung nating mga kasamahan, nakapagtanong-tanong po ako, yan ko rin po yung mga feedback ng mga ating mga kasama kung naunawaan nila yung ating po mga sinasabi nung nakaraan nating pagpupulo. Kung kaya't kagabi po ay nagsagawa ng konting nagsulat po ang inyong lingkod at sa ganoon hindi ko po malimutan at nais po itong sabihin po sa inyong lahat. Yung nakaraan pong sanggunian, hindi po itong bago sapagkat July 1 lang po kami po ay naglaan po ng tumataginting na 50 milyon yung nakaraang sanggunian ng halagang tumataginting na 50 milyon para po sa AICS o Aid to Individuals in Crisis Situation. Ngunit itong nakaraan na pong ating pagpupulong, katapusan ng Nobyembre at saka itong mag-umpisa pa na po ng Nobyembre, hindi pa nga po natatapos sa 2030, ay ubos na po ang 50 milyon. Kaya muling humihingi ng karagdagang humigit kumulang ng 5 milyon na tanggapan po ng ating punong Luzon. Kaya kahit na hindi malinaw at inaalam pa ang sistema ng pagbibigay kung bakit kinulang pa ang 50 milyon, inaalam pa rin kung sino-sino ang nakinabang. Dahil sa kahilingan, nagpatibay pa rin ng 2 milyong karagdagang budget para sa AICS upang di maabala ang programa ng ating Luzon na Mabuya. Kagaya nga po, nung nakaraan, nagsalita din po si Gonzalo Colhay. Pagkatapos na makita niya po ang konsepto ng programa, nakita niya kung kulang, ay kinakailangan dagdagan sa mga susunod na pagpupulong ay muli. Nakita po natin yan. Kahit na naniniwala kami na matatapos na ang taon at di na kailangan ang malaking halaga. Kaya labis kaming nalulungkot na sa kabila ng 2 milyon ang ipinagkakalat muli. Sabi nga,
ng makakati at malisyosong dila ay di na makapagbibigay sapagkat di pinagtibay. Noong nakaraan nga po Lunes, may nakita pa po tayo nakapaskil doon po sa CSWD na hindi na po makapagbigay, 100 lamang daw po ibibigay sa ating mamamayan, 200 sa senior citizen, dahil daw po hindi pinagtibay ng 6 na kausihan. Sino po itong 6 na kausihan? Hindi naman po sinabi. Sa susunod sana kung magpapaskil doon, mas maganda kaibigan nilang pirmahan, nagdaan. Na sa gano'ng kaninong panindigan ng mga sinasabi gano'n. At hindi lamang po parang niloloko ang ating taong bayan. Kaya yung sinasabi ko po, isa po itong malaking kasinungalingan sapagkat 2 milyon po ang pinagtibay. At pwede gamitin sa nasabing programa. Sana naman ay igalang nila ang tungkulin ng sanggunian na kusisiin kung tama ang paggastos ng salapi ng bayan. Kung lahat ay nakikinabang, kasapi man o kalaban, bumoto ka man o hindi sa mga nanunungkulan. Ika nga sa wikang Paniaga, those who have less in life must have more in law. Karapatan ng mahihirap at tungkulin natin na makuha nila ang karapatan na yan maging sino ka man. Wala pong lugar sa sangguniang ito ang kasinungalingan. Huwag nating bulagin. Huwag nating takpan ang tainga ng kababayan natin. Huwag nating busalan ang gustong magpahayag ng katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Ay tala, ang pahatid ng Ginoo. Bukas pa ang apag. Ang kagalang-galang kinikilala ng tagapangulo. Po mga kasama, magandang hapon po at sa ating mga manonood, magandang hapon po. Ang paggamit ko po ng oras ng karapatang pagkakalumpati ay patungkol po sa ating budget. Sa loob ng nakarang 6 na taon na iniliwat sa sanggunian ang panukalang tao ng budget, agad itong pinagtibay na walang kaukulang deliberasyon sa kadahilan na pag-aralan na daw ito ng tanggapan na pinanggalingan. Na tila baga inilisan ang kapangyarihan ng sanggunian na silipin man lamang kahit isang pahina ng nasabing panukalang gastusin. At dahil ang mayorya ay pumapayag na anumang tinig na pagtutol at paghingi ng sapat na panahon na pag-aaralan muna, ito ay nilulunod ng mungkay hatiin ang mesa. At tulad ng inaasahan, kahit walang sino mang nakalagda at panukalang pikit matang itong napagtibay sa panukalang budget para sa 2014. Katulad ng kanilang nakagawian, sa unang pagkakataon, hinarap ng sanggunian ang iminungkahi na pagtibayin. Subalit dahil ang sanggunian ay naniniwala na dapat ang panukala at dokumentong inihaharap dito, lalo na patungkol sa paglalaan ng salaping mula sa buwis ng mamamayan, lalo na ng manggagawa na pawis at dugo ang puhunan. Dapat may lagda at pinaninindigan ng departamento na imungkahi nila ay naaayon sa katuparan ng programa para sa ikauunlad ng lungsod ng Kabuyao. Dahil walang pirma, ibinalik ito sa pinanggalingan, kalakip ang kahilingan na ito ay pirmahan at muling ibalik sa sanggunian. Ang malungkot na nangyari, ilang muli ay makakati at malisyosong dila ang pakalat ng kasinungalingan na humingi kami ng kotse at pera kapalit ng pagpapatibay nito. Sa aking mga kababayan, ako po ay pinagtiwalaan ninyo at naniwala kayo sa aking kakayanan, sa aking katapatan na di kayang silawin ng salapi, kasama ng aking dissenting kasapi ng sanggunian. Taas to kami isisigaw na pangangalagaan namin ang inyong tiwala. Di namin kayo ipagkakanulo at kailanman di kayang bilhin ang salapi ang aming dangal. Kotse, hindi naman po siguro namin kailangan ng kotse. Lalo na po ang aking pinsan na si Consel Tondon. Ang dami naman sasakyan yan. Hindi na po siguro kailangan ng sasakyan.
Isang masusing pag-aaral. Siguraduhin dapat bawat sentimo ay nakalaan sa tamang pagkakagastusan. Isa-isahin ang bawat tanggapan kung makatwiran ang kanilang inihiling na paglalaan. Ito ang aming kahilingan, hindi kotse o salapi, sapagkat si Junjun Batalyones at ang aking mga kasamahan ay marunong din mga nandigan. Maraming salamat po at magandang gabi. Ay, tala. Ang ginawa, bagong kilalanin, ito po ba'y pagtatalumpati? Ito po sana ay kahilingan na mabigyan tayo po ang isa pa pong nais gumamit ng oras na para Ang Chairman Arroz? Mr. Chairman, sa rules po natin ay dalawa lang ang pwedeng magbigay ng patang-patang. At ito po ay nababali na ilang session na. Sana naman po ay panindigan naman natin ang rules. Nilalayan ba na ito'y katingin pa ang mesa? Kaugnay sa pagtatalumpati? ay wala naman po siguro kasama si Chairman kung pabigyan ulit ng pagkakataon na makapagsalita at mapagpahayag po yung membro ng kapatuan. Kagaya nga po na ako nababanggit, wala naman din po masama kung isa sa mga natin ng rules. Ito naman po yung dati na po ginagawa natin sa mga nakaraan. Ito yung mukhay, isang tabi ito yung palo. Dito yung pinangalawahan. Pero bang tumututol? O wala naman, pinagtitiban. Makayusan. Makakapagpatuloy ang ilan. Salamat po. Matapos pong bigyan ng listahan ng mga job order workers ang sangguniang ito, pinagtibay ang kanilang financial assistance, hindi po dahil kumbinsido kami na maayos at bumasa sa pamantayan ng kapulungan ito ang listahan. Ang pagpapatibay ay ginawa alang-alang sa diwa ng Pasko ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa, maging sino man siya. Nagtatrabaho man o yung hindi man nagre-report at natutulog lang sa kanilang tahanan. Dito pinagtibay, Mr. Chairman, dahil sa ipinakitang kawalang galang ng ating magiting na HRMO sa mga pinunong inihalal ng bayan at hindi na pinatulan at hindi na po ninais na bumaba sa level na kanyang pinaroroonan. Hindi ito pinagtibay dahil napaniwala niya ang kapulungan ito na ang paghirang sa job order workers ay purely executive matter na taliwas sa itinatadhana ng Section 77 of the Local Government Code, and I quote, Responsibility for Human Resources and Development. The Chief Executive of every local government unit shall be responsible for human resources and development in his unit and shall take all personnel actions in accordance with the constitutional provisions on civil service, pertinent laws, and rules and regulations thereon, including such policies, guidelines, and standards as the Civil Service Commission may establish, provided that the local chief executive may employ emergency or casual employees or laborers paid on a daily wage or piecework basis and hired through job orders for local projects authorized by the Sangguniang concerned, without need of approval or attestation by the Civil Service Commission. Provided further that the period of employment of emergency or casual laborers as provided in this section shall not exceed 6 months. Di po natapos sa pagpapatibay ang usapin tungkol dito sapagkat kung merong dapat ituwid, tungkulin natin na gawin ito sapagkat ito ang ating sinumpaang tungkulin. Sa pagkakataong ito, humihingi ako ng batas na pinagbabatayan ng HRMO na ang paghirang sa job order workers ay purely executive matter lamang at hindi na kailangan ang pagsang-ayon ng sanggunian. At kung sadyang kailangan at wala siyang maipakitang batayan, humihingi ako ng ordinansa na nagbibigay kapangyarihan sa tanggapan ng punong lungsod na mag-appoint ng job order workers. Kung sadyang kailangan at hindi ito ginawa ng HRMO, ikinalulungkot kong sabihin na wala na siyang karapatan
na manatili sa kanyang tungkulin sapagkat di niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Itinutulak niya ang tanggapan ng punong lungsod na lumabag sa batas dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman o kung alam niya at di niya ginawa dahil sa kanyang pagpapalusot at tahasang paglabag sa tinatadhana ng local government code. Ito ang una sa serye ng aking paghingi ng kaliwanagan tungkol sa kalagayan ng mga job order workers na tila ba marami pa sa regular na empleyado at hindi ito katibayan ng isang mabuting pamamahala sapagkat kung talagang kailangan sila, bakit hindi natin sila gawa ng regular na plantilla at nang hindi sila sinisiklot-siklot ng maduming muka ng politika. Walang layunin na saglihan na sila ay mawalan ng trabaho. Taliwas sa ikinakalat ng sinabi po ni Jose Aguilot ni Jose Batallones ng makakati at malisyosong dila na hindi naman naiintindihan ang aming tunay na layunin sapagkat binabaluktot ang katotohanan. Gusto lang namin na itama ang mali kung may mali at kung tama naman ito ay aming sasangayunan. We are a government of laws and not of men. Though we adhere to the rule of the majority, we must not disregard the laws so as not to create a chaotic society. Nakikiusap kami sa kinauukulan, hayaan ninyo kaming gampanan ang aming sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ay nala ang batid ng Ginoo. Wala pa rin yung may uulat ang tanggapan ng Sanggol Alliance Secretariat. Bakit meron po dito isang kalatas galing po sa ating City Director ng DILG tungkol po ito sa may meeting po, basahin ko na lang po. The Department of the Interior and Local Government will be holding a meeting regarding the above stated subject on December 13, 2013 at the audiovisual room at exactly 9 o'clock in the morning. The aim of consultative meeting is to press out the issues regarding the status of the plans to arrive at a common goal that will redound to the benefit of the general welfare of the constituents of the city of Cabuyao. In this light, you are hereby requested to attend the said activity aforementioned date and venue. Your attendance is highly appreciated. Signed, Melody Entaraero, City Director. Ay tala at maging bahagi ng kaalaman ng mga kasamahan ang nasabing nila sa Ginoo. Kung wala na, ang committee ang mga kapulan. Ang una sa kalendaryo ay ang committee ng People Environment. Ang inigilala ng Tagapangulo. Ako, Mr. Chair, ito pong aning na nagpapa-accredit na NGOs ay nakuha ko po ang mga dokumento at sa kalukuyan pa rin po pinag-aaralan ng committee kung kaya hinihiling po na ito po ay manatili at magpapatawag na lang po ng pagpupulong pagkatapos po ng pag-aaralan po ng committee. Manatili po, Mr. Ang mga kahisapan ay manatili. Dito yung pinangalawahan, meron bang tumututol sa kapulungan? Wala naman. Kung kaya ay pinagtitipan. Ang ikalawa sa kalendaryo, nakakapagpahayag sa letra A. Inilala ang ito. Sir Chair, mga gawain hindi natapos, number 1. Mga gawain hindi natapos, magpamanin. Ang una sa kalendaryo, ang committee ng disaster, committee ng appropriation, at committee ng public works. Bukas ang hapag sa kagalangan. Opo, Mr. Chair, noong nakaraang pagpupulong po ay nag-set po ang pinagsalit na committee at napag-desisyon na po na magkaroon ng pagpupulong noong nakaraang Lunes. Dito po ay 8:30 at sa pag-iintay po sa ibang mga kasamahan ay nasimulan po ng mag-aalas 10 ng umaga. Hindi man po nakompleto ang hindi po nagka-quorum at wala po ang chairman ng Disaster Preparedness Committee at ganoon din po ang committee ng Public Works. At ganoon pa man po ay dumating po ang
ilan sa mga miyembro ng CDRRMC at akin na pong sinamantala rin ang pagkakataon at sila po ay dumalo. At napag-usapan nga po ang nire-request po ng ibang mga kasamahan na mga dokumento. Nagbigay po ng dokumento ang si Sir Eugene Del Mundo, ang representative po ng CPDC. Siya po ay nagbigay ng mga estimated na mga presyo na mga equipments, mga dapat bilhin, at ganoon din po sa mga pagawain ay nasa kanya na rin po yung mga estimated price o na kung magkano po ang bawat papagawa dito po sa nasabing plano. Ganun pa man po ay nabanggit po kanina, may padala po ang ating City Director ng DILG at meron po siyang kalatas na meron po pagpupulong na gaganapin po sa December 30. Hinihiling ko po na ang ating pong mga kasamahan ay talagang maka-attend na sa ganun po mapag-usapan po ang kapakanan po ng ating pong mamamayan patungkol sa mga sakunan na naranasan po ng ating pong bansang Pilipinas. Lamang po. Manatili po, Mr. Chair. Kung kahit sa manatili, may dalang pag-uulat. Dito ay pinangalawahan. Pero bang tumututol sa kapulungan? Kung wala naman, pinagtitiban. Ang ikalawa, ang Committee ng Appropriation. Pakakapagbulan. Ako, Mr. Chair, ang una po yung letter A, paglalaan ng pondo bilang pamaskumandog sa mga depressed areas ng mga miyembro ng Sangguniang Palunsod. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mga regalo dito po sa ating mga estudyante. At ang susunod nga po nito ay sa mga senior citizen at ganoon din po dun sa mga mamamayan ng barangay. Siguro po, Mr. Chair, sa kapahintulutan ng mga kasamahan, ang gusto po ay magsama-sama, gusto po ay pagkakaisa. Lahat naman po ng opisina ay nakakatanggap ng imbitasyon, nakakatanggap po ng mga programa ng ating lokal na gobyerno. Hiniling ko po na alisin po ito at sama-sama po ito kung mayroon po nagbibigay ng regalo ang ating pong LGU sa ating mga school, ay sama-sama po tayong makilahok dito po sa programa ng ating lokal na gobyerno. Mungkahi, Alisin po, Mr. Chair. may mungkahi, alisin sa talaan. Dito ay pinangalawahan, meron bang tumututol? Pagtutol ng Ginoo. Nais magpahayag? Kinikilala. Opo. Mr. Chairman, ako po ay tumututol sapagkat yun nga pong aming pong naunang mungkahi na magkaroon po ng pagbibigay ang ating pong Sangguniang Bayan. Nang sa ganon ay magkaroon po naman ng dakilang gawain ang ating pong miyembro ng ating pong sanggunian. Siguro naman po ay ako po muna hihingi ng isang sa inyo. Tawagan kayo dyan. Mr. Chair, ang kahilingan ko po magkaroon ng committee hearing ay bukas po ay siguro may kanya-kanya pang hindi alam na magiging schedule for next week ay base na lang po bukas atasan na lang din po natin ang sekretarya na makuha sa mga sekretary ng sanggunian kung ano po yung available nilang oras at araw na sa ganun matuloy po ang ating committee hearing. Base na rin po sa aking co-chairman at kung ano po ang mapag-desisyon ng oras. Manatili pa rin po, Mr. Chairman. Kung kaya sampang ay manatili. Dito yung pinangalawahan, meron bang tumututol? Wala naman, pinag-iwan. Sumasalamin po na alisin sa talaan ay apat po ang pagkakas. Makapangyari namang itaas ang kamay ng mga naglalayo na manatili sa tala. Itaas ang kamay. Mangyari bilang.
Hindi po sumang-ayon na alisin sa talaan ng gawain ay anim. Anim na kagawa. Kung gayon, mananatili sa talaan. Ang ginawa, kinikilala. Opo, Mr. Chair, ito po ay patungkol sa letter B. Ang proposed annual budget for year 2014. Ito po ay kanina po, marami po nagpahayag at ang katangian po ng pera ay tatlo po yan. Ang pera po ay tinutuos, ang pera po ay pinipilang, at sinusulit po pag hindi po atin. Ito po ang pinag-uusapan po ay ang budget po for next year. At narinig po natin kanina sa mga pahayag kung ano po yung mga nangyari. Ito na po yung nasa harap po natin. Ang budget po ay siguro pa 4 na linggo na po o kung di po ako nagkakamali ay kulang 2 buwan na naka-agenda dito po sa atin po sa Sangguniang. At base na rin po sa pagsang-ayon ng mga kasamahan, nagkaroon po ng schedule noong Lunes. At makatapos po nung sa disaster, ay susunod po ng schedule ay ang pag-usapan ng ating budget. Umatid po ang inyong likod, kasama po ating City Vice Mayor, kasama po si Consel Dondon Hay, kasama po si Ate Mel Enteldicho. Kami po 4 ang umatid dito po sa ating pong proposed annual budget. Nasa committee po ng appropriation at ang co-chairman ko po ay si Consel Junjun Batallones. At nasa committee hearing, ibig sabihin po, panahon ng deliberation, panahon na isa-isahin ang ating pong annual budget. Ito po yung panahon na tama pong pag-aaral dito po na Sangguniang. At bago po pagtibayan ng schedule, tinanong ko po kung available po lahat. Tumuha naman po. Ang annual budget po, nabuksan po, umatid po ang Local Finance Committee. Ako po nag-preside ng committee hearing. Ang unang ko pong katanungan ay gaano ang estimated proposed annual budget, estimate po ng 2014, 1.2 billion. Gaano katotoo na itong 1.2 billion ay maaabot natin for 2014? Nagsalita po ang ating budget officer, nagsalita po ang ating accountant, at sa pagsang-ayon po nila ay maaabot po itong 1.2 billion. Ngayon po, sinuri po ng committee at meron pong mga katanungan din sa mga ibang parte ng ating pong annual budget kung bakit ganito kalaki, kung bakit ganito kalaki, kaya ba natin maabot to, kaya ba natin magawa na makolekta itong ganitong amount. Sa pagsangayon din po ng Local Finance Committee ay sila po ay pinag-aralan at kaya naman pong ma-achieve ito pong ating 1.2 billion. Makatapos po ay makapag-ipon, dito naman po tayo sa gagastusin. Kasama po yun sa annual budget. Sa bawat departamento, sa kahilingan din po ng kasamahan, kailangan daw po may pirma na sila po ay ito po ang kanilang pinasa ng bawat departamento. Pagsangayon din po ng Local Finance Committee ay ito po ang ipinasa ng bawat department. Ngayon po, alam ko po, kung imumungkahi ko po na ito po ay pagtibayin, ito po ay mapapa-agenda pa rin. Marami pa rin katanungan, marami pa rin dapat himayin. Pero, sa pag-aaral po ng committee, ito po ay pinag-aralan. Masusing pinag-aralan. Kaya lang, marami pong dapat na itanong ating mga kasamahan. Binigyan ko po ng kalayaan. Inimbitahan ko po lahat, kahit po ito ay nasa committee ko lang. At ngayong sesyon, kung ito po aking mumungkahin na aprubahan, alam ko po, mayroon po magtatanong, paano to? Paano to? Paano to?
Kailangan po ang ganitong tao ang sasagot. Kailangan ang Local Finance Committee ang sasagot. Kailan po matatapos ang budget? Ang sa akin po, sinasabi ko po ito, kung tayo po mag-schedule ng committee hearing sa pagsang-ayon po ng mga kasamahan, siguraduhin po sana na umate. Dahil hindi lang naman po oras ng iilan ang ginugugol natin. Ang Local Finance Committee po ay composed of department heads. Si accountant, napaka-busy araw-araw. Si budget, marami rin po inasikaso. Lahat po ng taong involved ay marami po inasikaso. Tayo rin po, sanggunian. May kanya-kanya po tayong negosyo, may kanya-kanyang trabaho, may kanyang gawain. Pero kung magseset po tayo ng schedule ng committee hearing, sa pagsang-ayon niyo po sa ating sanggunian, siguraduhin niyo po sana umatid. Ito po yung trabaho na pinapangako. Ito po yung pinagtiwala sa atin ng tao. Sana po, ako po, gusto ko ma-aprobahan, hindi naman po ma-aprobahan. Mag-set po ulit ng committee hearing. Mag-set po ng committee hearing, kailan po kayo available? Ang ginawa? Sa akin pong pag-PM, Mr. Chairman, kasama po yun sa panukala ng ating City DILG na magiging kasama po sa pag-uusap sa BMS. Kung meron mo sigurong katanungan, maaari hindi namin siguro makalakay. Apo, ang liyang po ng DILG patungkol po sa disaster, ito po yung nasa committee ko. Dito po ay ating pong tungkulin na magpatawag po ng committee. Yung sa ano ni iSlip ka, kasali. Kasali rin po sa budget. Kasama po. Pagkakataon, may paanyaya naman po ang DILG. Siguro magandang pagkakataon na rin na pag-usapan. Pagkakalang po, pati kung department heads, mapapapunta rin naman doon. Tama po. Kung sa 13 po, kayo po maluwag, wala rin pong problema. Hindi pagkatapos... Saan pa ito po siya ni Kanyas? Nagpa-abisa na po ako sa DLG na kung ako lang naman yung hindi makakapunta, ipagpatuloy na rin naman kung mabigyan ng pagkakataon. Ako rin meron ng previous na hearings po na nakaset noong Friday. Huli naman po nasabi na sa amin ngayong hapon lang. Pero kung naman po yung mapag-alaman ng kalipunan ng ating kapulunan. Total, sa punto naman na po tayo nung initiative po ng DLG na magkaroon ng consultative meeting. Magandang doon na rin po siguro sa pagsakayan po natin sa rin. Ang sa akin po, ito po ay may usapin na naka-bitpen dito po sa sulat ng ating DILG. At mas mainam po na maging focus po lang ay ang Local Finance Committee na siya po bumalangkas ng ating pong annual budget na kung saan po kung kinakailangan na simula alas 8 ng umaga pagpasok po ng opisina, kung kinakailangan po abutin ng gabi matapos lahat mapag-aralan po at masuri. At alam ko naman po, matagal na po may hawak ng kopya ang ating pong mga kasamahan. At alam ko rin po binabasa-basa na rin ang ating pong mga kasamahan. Kaya siguro may mga correction o pagtatama o kung nakikita ng pagpuna dito po sa ating budget, alam ko po na pag-aralan naman po. Kung okay po sa inyo, Lunes po ulit. May katanungan na ang Ginoo. Opo. Dahil ito ay nilalayo na magpapila. Papaya tayo. Papaya po ako. Pinikilala po. Kaninang umaga po lamang ay nakausap ko po ang ating pong namamahala ng ospital. At tukuyan niya po sinabi sa akin, kaharap ko yung dokumento na yung papel, yung pong budget na ipinapasa po niya ay hindi po nasunod. Kaya siguro po, meron pa po tayong mga supplemental para po doon po sa mga opisina. Na doon po, nagkukulang po tayo ng mga bagay-bagay na kailangan sa ospital. Yan po itahasan sinabi sa akin kanina na hindi nasunod ang kanyang proposed budget para po doon sa ospital. Kaya siguro po,
ito po ay hindi naman po tayo birong pera lamang ang ating pinag-uusapan. Kaya siguro po ay ito po ay ahasan ko po sinasabi na magkaroon po ng mga deliberasyon para po doon sa ating pong mga budget ng ating bawat mga opisina at ng ating pong mga departamento na gumagalaw sa ating pong bayan. Maraming salamat po. Ganun pa man, may katanungan ng chairman ng committee. Gusto ko lang po sagutin din ang tinulan po ni Kusel Doc Benji. Lahat po ng department heads ay nagpapasabuhay ng proposed annual budget na. Kahit sino pong department heads, pag naggawa ng budget, nilalakihan na. Nilalakihan po ang budget. At dito po, pag pinagsama-sama niyo po yan, kung malaki po ang propose ng bawat na department, ang nakalagay lang po ay kung ang makukolekta lang natin for next year ay 1.2. Dito po yan binabawasan ng ating local finance committee. Ito na po yung trabaho ng local finance committee. At napakaganda rin po ng pagkakataon na kagustuhan din ni Kusel Doc Benji de Rosario na talagang kailangan ng deliberasyon. Ito po ay hindi po pinagkakait. Kaya nga po nasa committee hearing at hindi lang po ang committee ko ang nag-aaral at gusto ko pong imbitahan ang buong sanggunian. Ito po yung panahon ng deliberation, yung second reading po, Mr. Chair. Kaya hinihiling ko po sa pagsang-ayon po ng mga kasamahan kung kailan po sila available at mapagtama-tama natin ang oras nang sa ganon ang committee hearing ay hindi lang po sinasabing iilan ang umaattend. May katanungan ng tagapangulo ng appropriation. Kung kailan ninanais at makapanayam nyo mismo ang mga personalidad. Lalo na ang finance committee. Recess. Nandoon po ako po'y tumututol doon sa ganung panukala. Hindi po ito panahon ng pagkakahiwa-hiwalay kung hindi po ito'y pagbibigay ng ating pong best effort bilang membro po ng sanggunian. Ganun lamang po. Ang issue lang dito sa atin ay ang pag-alis sa tala. Ito ang nakahay sa may mong kayang alisin sa tala. Magpangyari si taas ang kamay ng sumasangayon. Sa dalawa. Bilangin ang kalihim. Sa dalawa. Magpangyari ko. Sumasang-ayon po na alisin sa talaan ay apat kong kalahan. Magpangyari namang itaas ang kamay ng mga naglalayo na manatili sa tala. Itaas ang kamay. Mangyari bilang. Hindi po sumang-ayon na alisin sa talaan ng gawain ay amin. Amin na kagawa. Kung gayon, mananatili sa tala. Hindi no? Kinigilala. Opo, Mr. Chair, ito po ay patungkol sa letter B. Ang proposed annual budget for year 2014. Ito po ay kanina po, marami po nagpahayag at ang katangian po ng pera ay tatlo po yan. Ang pera po ay tinutuos, ang pera po ay pinipilang, at sinusulit po pag hindi po atin. Ito po ang pinag-uusapan po ay ang budget po for next year. At narinig po natin kanina sa mga pahayag kung ano po yung mga nangyari. Ito na po yung nasa harap po natin. Ang budget po ay siguro pa 4 na linggo na po o kung di po ako nagkakamali ay kulang 2 buwan na naka-agenda dito po sa atin po sa Sanggunian. Base na rin po sa pagsang-ayon ng mga kasamahan, nagkaroon po ng schedule noong Lunes. Makatapos po nung sa disaster, ay susunod po ng schedule ay ang pag-uusapan ng ating budget.
Umatid po ang inyong likod, kasama po ang ating City Vice Mayor, kasama po si Consejero Dr. Hay, kasama po si Ate Mel Enteldicho. Kami po apat ang umatid dito po sa ating pong proposed annual budget. Nasa committee po ng appropriation at ang co-chairman ko po ay si Consejero Jujun Batallones. Nasa committee hearing, ibig sabihin po, panahon ng deliberation, panahon na isa-isahin ang ating pong annual budget. Ito po yung panahon na tama pong pag-aaral dito po na Sangguniang. At bago po pagtibayan ng schedule, tinanong ko po kung available po lahat. Umuha naman po. Ang annual budget po, nabuksan po, umatid po ang Local Finance Committee. Ako po nag-preside nung committee hearing. Ang unang ko pong katanungan ay gaano ang estimated proposed annual budget, estimate po ng 2014, 1.2 billion. Gaano katotoo na itong 1.2 billion ay maaabot natin for 2014? Nagsalita po ang ating budget officer, nagsalita po ang ating accountant. At sa pagsang-ayon po nila ay maaabot po itong 1.2 billion. Ngayon po, sinuri po ng committee. Meron pong mga katanungan din sa mga ibang parte ng ating pong annual budget. Kung bakit ganito kalaki, kung bakit ganito kalaki, bakit ganito kalaki. Kaya ba natin maabot to? Kaya ba natin magawa na makolekta itong ganitong amount? Sa pagsangayon din po ng Local Finance Committee ay sila po ay pinag-aralan at kaya naman pong ma-achieve ito pong ating 1.2 million. Makatapos po ay makapag-ipon, dito naman po tayo sa gagastusin. Kasama po yun sa annual budget. Sa bawat departamento, sa kahilingan din po ng kasamahan, kailangan daw po may pirma na sila po ay ito po ang kanilang pinasa ng bawat departamento. Sa pagsangayon din po ng Local Finance Committee ay ito po ang ipinasa ng bawat department. Ngayon po, alam ko po, kung imumungkahi ko po na ito po ay pagtibayin, ito po ay mapapa-agenda pa rin. Marami pa rin katanungan, marami pa rin dapat himayin. Pero, sa pag-aaral po ng committee, ito po ay pinag-aralan. Masusing pinag-aralan. Kaya lang, marami pong dapat na itanong ating mga kasamahan. Binigyan ko po ng kalayaan. Inimbitahan ko po lahat, kahit po ito ay nasa committee ko lang. At ngayong sesyon, kung ito po aking mumungkahin na aprubahan, ay alam ko po, mayroon po magtatanong, paano to? Paano to? Paano to? Kailangan po ang ganitong tao ang sasagot. Kailangan ang Local Finance Committee ang sasagot. Kailan po matatapos itong budget? Ang sa akin po, sinasabi ko po ito, kung tayo po mag-i-schedule ng committee hearing sa pagsang-ayon po ng mga kasamahan, siguraduhin po sana na umatid. Dahil hindi lang naman po oras ng iilan ang ginugugol natin. Ang Local Finance Committee po ay composed of department heads. Si accountant, napaka-busy araw-araw. Si budget, marami rin po inasikaso. Lahat po ng taong involved ay marami po inasikaso. Tayo rin po, Sangguniang. May kanya-kanya po tayong negosyo, may kanya-kanyang trabaho, may kanyang gawain. Pero kung magseset po tayo ng schedule ng committee hearing, sa pagsang-ayon nyo po sa ating Sangguniang, siguraduhin nyo po sana umatid. Ito po yung trabaho na pinapangako. Ito po yung pinagtiwala sa atin ng tao. Eh, sana po, ako po, gustuin ko ma-aprobahan, hindi naman po ma-aprobahan. Mag-set po ulit ng committee hearing. Mag-set po ng committee hearing, kailan po kayo available?
Ginoo. Sa akin pong pagdaya, Mr. Chairman, kasama po yan sa panukala ng ating City BLG na magiging kasama po sa pag-uusap sa BNS. Kung meron mo sigurong katanungan, maaari hindi siguro matalakay. Opo, ang liyang po ng DILG patungkol po sa disaster, ito po yung nasa committee ko. Dito po ay ating pong tungkulin na magpatawag po ng committee. Yung sa annual AIC ka, Kasali rin po sa budget. Kasama po. Pagkakataon, may paanyaya naman po ang DILG. Siguro magandang pagkakataon na rin na pag-usapan. Ang pagkakalang po, pati po mga department heads, mapapapunta rin naman doon. Tama ako. Kung sa 13 po, kayo po maluwag, wala rin po problema. Hindi pagkatapos... Saan pa ito siya ni Venus? Nagpa-abisa na po ako sa DLG na kung ako lang naman yung hindi makakapunta, patuloy na rin naman kung mabigay ng pagkakataon. Ako rin meron ng previous na hearings po na nakaset ng Friday. Huli naman po nasabi na sa amin ngayong hapon lang. Pero kung naman po yung ng kalipunan ng ating pagkaluman. Total, nasa punto naman na po tayo nung initiative po ng DLG na magkaroon ng consultative meeting. Magandang doon na rin po siguro mag-usapan. Sa pagsakalit po natin siya nito. Ang sa akin po, ito po ay may usapin na naka-bitpen dito po sa sulat ng ating DILG. At mas mainam po na maging focus po lang ay ang Local Finance Committee na siya po bumalangkas ng ating pong annual budget na kung saan po kung kinakailangan na simula alas 8 ng umaga pagpasok po ng opisina, kung kinakailangan po abutin ng gabi matapos lahat mapag-aralan po at masuri. At alam ko naman po, matagal na po may hawak ng kopya ang ating pong mga kasamahan. At alam ko rin po binabasa-basa na rin ang ating pong mga kasamahan. Kaya siguro may mga correction o pagtatama o kung nakikita ng pagpuna dito po sa ating budget, alam ko po na pag-aralan na po. Kung okay po sa inyo, Lunes po ulit. May katanungan ng Ginoo. Opo. Dahil ito ay nilalayo na magpapita. Papaya tayo. Papaya po ako. Kinikilala po. Kaninang umaga po lamang ay nakausap ko po ang ating pong namamahala ng ospital. At tukuyan niya po sinabi sa akin, kaharap po yung dokumento na yung papel, yung pong budget na ipinapasa po niya ay hindi po nasunod. Kaya siguro po, meron pa po tayong mga supplemental para po doon po sa mga opisina. Doon po, nagkukulang po tayo ng mga bagay-bagay na kailangan sa ospital. Yan po itahasan sinabi sa akin kanina na hindi nasunod ang kanyang proposed budget para po doon sa ospital. Kaya siguro po, ito po ay hindi naman po tayo birong pera lamang ang ating pinag-uusapan. Kaya siguro po ay ito po ay ahasan po sinasabi na magkaroon po ng mga deliberasyon para po doon sa ating pong mga budget ng ating bawat mga opisina at ng ating pong mga departamento na gumagalaw sa ating pong bayan. Maraming salamat. Ganun pa man, may katanungan ng Chairman ng Committee. Gusto ko lang po sagutin din ang tinulan po ni Kusel Doc Benji. Lahat po ng department heads ay nagpapasa po yun ang proposed annual budget na. Kahit sino pong department heads, pag naggawa ng budget, nilalakihan na. Nilalakihan po ang budget. At dito po, pag pinagsama-sama niyo po yan, kung malaki po ang propose ng bawat na department, ang nakalagay lang po ay kung ang makukolekta lang natin for next year ay 1.2. Dito po yan binabawasan ng ating local finance committee. Ito na po yung trabaho ng local finance committee. At napakaganda rin po ng pagkakataon na kagustuhan din ni Kusel Doc Benji de Rosario na talagang kailangan ng deliberasyon. Ito po ay hindi po pinagkakait. Kaya nga po nasa committee hearing at hindi lang po ang committee ko ang nag-aaral at gusto ko pong imbitahan ang buong sanggunian. Ito po yung panahon ng deliberation, yung second reading po, Mr. Chair. Kaya hinihiling ko po sa pagsang-ayon po ng mga kasamahan
kung kailan po sila available at mapagtama-tama natin ang oras. Nang sa ganon, ang committee hearing ay hindi lang po sinasabing iilan ang umaattend. May katanungan ang tagapangulo ng appropriation. Kung kailan ninanais at makupanayam nyo mismo ang mga personalidad. Lalo na ang finance committee. Tapos po ay siguro may kanya-kanya pang hindi alam na magiging schedule from next week ay base na lang po bukas. Atasan na lang din po natin ang sekretariat na makuha sa mga sekretary ng Sanggunian kung ano po yung available nilang oras at araw kasi ganun matuloy po ang ating committee. Base na rin po sa aking co-chairman at kung ano po ang mapag-desisyon ko. Manatili pa rin po ang secretary. Kung kaya sa pa, may manatili. Pinangalawahan, meron bang tumututol? Kung wala naman, pinakasipan. Hindi no? Para mapawi din po yung mga agam-agam po ng ating mga kasamahan. Ang ating po namang din local government code ay nakasama po yan sa pag-anticipate na baka hindi rin po magawa matapos ng sanggunian ang pagbabalangkas ng budget para doon sa susunod na taon. Kaya nga po meron ng provision sa ating local government code na 90 days pagkatapos po ng preceding year, meron pong requirement na dapat mag-marathon na ng sessions or hearings ang sanggunian para po maisakatuparan ang budget para po doon sa taon na yun na pumapasok. Para naman po yung siyempre ginabi din natin na kung meron mang nais magtanong at medyo tumatagal, yung law mismo po ang nagpupuno po ng kakulangan na nire-require nga lang na wala ng ibang agenda sa sesyon na kundi lang po ang tutukan para within 90 days from pagpasok po ng bagong year, calendar year, mabalangkas na po yung budget para po sa taon. Pag mahipayag lang po sa katitikan ito. May kailangan pahayag. Ganun pa man, ang budget ay nakasalang para sa ikalawang pagpasa. Ito ay ibang panahon ng deliberasyon. Ito ay panahon ng pagtatanong. Ito ang panahon ng pagsusuri sa napapanood dito. Ang budget ay minumungkahi matapos masuri ng punong lungsod lahat ng isinumiting budget ng kada departamento. Ang tungkulin natin ay dalawang bagay, aprobahan o hindi aprobahan. Ang pagpupulpar ng budget ay nakasalalay at itinadhana ng batas sa punong ehekutibo. Dalawang klase lang ang pinag-uusapang budget sa panahon ng isang taon. Ang taon ng budget at ang supplemental budget kung merong savings sa panahon ng nasabing taon. Kung kaya ang tungkulin natin dito ay napakahalaga. Anumang gastusin o anumang kaban ng punong lungsod ay ng ating sanggunian ng lokal na gobyerno ay hindi pwede na mailabas kung walang pinagtibay na ordinansa. No public money shall be taken out of the treasury without the corresponding law or ordinance na pinapagdaan. Ganun pa man ay pinapapahalaga ang lahat sapagkat ay lahat ay pwede makibahagi dito. At siguro marahil ito ang pinaka-intensyon natin dito sa pagpapahayag. Asahan ang tagapangulo na ang chairman at ang co-chairman ay dahil kayo ang pinagkatiwalaan ng sanggunian na magkatuwang dyan sa pagpapatibay ng budget o magsuri dyan ay tantuin niyo po at kami pong lahat dito ay dadalo para sa inyong maayos na pag-uwi. Pero po man, manatili ang pinatibay. Ang ikatlo sa kalendaryo, ang Committee ng Transportasyon at Komunikasyon. Kinikilala nito
Mr. Chairman, kanina pong umaga nagkaroon po ng committee hearing. Hinggil po ito sa kahilingan ng mga mag-tricycle sa Banlik Mamati, yung BNBG Toda. At dumalo po sa hearing ang ating City RO na si Mr. Benilla. Meron din po yung mga pamunuan ng BNBG Toda. Magkakaroon po kami, nilaset po namin ang aming committee hearing sa darating pong Miyerkules ng alas 9. Ganun din po ay minumungkahi ko po na isama rin po sa nasabi nga committee hearing si Mr. Dipante ng CTMO. Ganun din po ang pamunuan ng BNBG Toda at si Mr. Benjamin Bella. Yun lang po. Maraming salamat sa chairman. Ang mukha Mungkahi manatili, Mr. Chairman. Kung kaya sa pangay manatilig dito yung pinangalawahan, wala namang tumututor sa kasulungan. Kung kaya pinagtitiban, ang ika-4 na committee, ang Ginoo kinikilala. Sir Chair, ang approval ng People Empowerment Code nasa second reading na po. Sir Chair, tanongin ko lang po yung ating kalihim kung meron po bang kopya ang bawat membro ng sanggunian. Sa ganun, kanila rin po ng pag-aaralan. Nakapag-distribute na po kami ng copy ng November. November po yun. Lahat po may isang copy. Kung meron pong kanya-kanyang kopya ay sa tingin ko po kanila rin pong binabasa at pinag-aaralan. Hinihingi ko po na ito po ay manatili pa ho at sa susunod na pagpupulong ay bukas po ang committee kung meron pong katanungan o pagtatama dito po sa ating ipapasang People Empowerment ay bukas po. Hinihingi ko pong manatili po, Mr. Chair. Kaya mukha manatili. Dito yung pinangalawahan, wala namang tumutusol. Wala, pinagtitiba. Binibigyan ng pagkakataon na masuri ang nasabing People Empowerment. Ang sumunod, ang Committee ng Women's and Family. Ang kagalang-galang na konsyala, kilala. Mr. Chairman, ang alam ko po ay meron na rin kopya ang lahat ng kasapi ng Sangguniang Panunsod ng Cabuyao City Women and Children Protection Code. At ito po ay pinapalot na rin po sa akin ng DILG. Kung wala na pong katanungan o clarification ng ating mga kasamahan, ay minumukhay ko po na may pasok sa second reading. May mukhay, pagpapatibay sa ikalawang pagbasa. Dito yung pinangalawahan. Meron pang pagtutol. Kung wala naman, okay. Nung po ito yung aking binabasa ng Chairman, ito po ay more on mga compilation po ng mga existing nating mga national law, mga Republic Act. Ang pagkaintindi ko po kasi pag sa code, applicable po dun sa ating lugar. Tapos meron pong mga applicable na provisions tungkol sa paglabag, ay sunod po sa kapangyarihan ng nasanggunian na magbigay po ng mga penal provisions. Dito po kasi nung binangay ko po ito, nung pinapangay ko ito, Mr. Chairman, meron po kasi dito mga penalties na galing po dun sa national law na hindi po nalampas po dun sa saklo ng sanggunian para po ipataw. So ang pag-iintindi ko po dito, kung ito po yung compilation, pwede na po doon ng isang simple resolution kasi kung ito yung code, hindi na po tayo, wala po sa kapangyarihan natin yung kagaya po dito, 50,000 po yung multa, tapos may prison mayor ng maximum period. Yan ang ating po kapangyarihan lamang bilang local government unit ay fine not exceeding 5,000, prison time not exceeding 1 year per vote. Ang mukha ko po dito siya siguro mabigyan pa kami ng pagkakataon mapag-aral makapagtanong bago po tuloy ang magtibayan po ng ating magaling na sihala para po
Mailinaw ko lang po na ano po yung, kasi may mga notes dito na tingin ko po hindi na bahagi nung Connotations. Oo, na dapat siguro ilagay po natin Basa na. Opo, nabasa ko para po mapag-hindi ko na po sa chairman po ng committee ng video. Bilang makain ko po na ito yung manatili. Mukhain manatili, mabigyan ng pagkakataon na basahin at suriin. Nasabi nga ako, dito ay pinangalawan, walang pagmututol, pinagtitiban. Inaatasan na ang kalihim. Inaatasan na yung maaari ang nababasa na nagalang-galang ay yung annotations. Makapangyari na yung mismong provisions lang. Maging alisin yung mga annotations para provisions lang. Ang nakikita niyo po marahil ay yung mga annotations. Ganun po man ay para sa kaluwagan at kaayusan ng lahat, inaatasan ng kalihim na mag-print ng bagong kopya na hindi kasama ang annotations. Tapos yung mga provisions na lang para masunod. Ang sumunod na committee, sulat kahilingan ng mga midwife ng hospital ng Mulo. Mr. Chairman, magandang hapon po. Kanina po ay nagtuloy po kami ng pagpupulong at tungkol po doon po sa sulat kahilingan ng mga midwife sa ating pong ospital na meron po silang posisyon na midwife. Sila po ay nag-a-acto ng midwife. Pero ang kanila pong sila po ay walang job description, kundi sila po ay JO. Dumating po sa punto ng pag-uusap na ito pong atin pong ospital ay may lagay po natin na siya po ay maging isang autonomous body. Para nang sa ganon, ang ating pong PS limitation na 45% ay ma-waive ng ating pong gobyerno. Nang sa ganon, yung pong kung tayo po ay makakapag-hire ng mga midwife sa ating pong ospital ay magiging feasible sa darating po na 2014. Nang sa ganon, yung po mga nagtatrabaho po sa ating ospital ay meron pong professionalismo. Sapagkat yun po ay meron na pong kalatas ang ating pong Department of Health na para po ang ating pong mga tao sa ating pong ospital, mga midwife, mga nurses, ay hindi na po mga JO. Kundi sila po ay magiging magkakaroon po ng creation ng position at kung kinakailangan ay magtanggal ng ibang mga pwesto na pupunuan naman nitong ating mga nagkakaproblema na mga JO na umaakto po as health personnel sa ating pong ospital. Kaya siguro po ay mga isa o dalawa pa akong pagpupulong para po matugunan at mapag-aralan din yung pagiging autonomous ng ating pong ospital. Sapagkat doon na po kukuha ng pampasweldo, ang sabi po ng aming mga kapulong, ang ating pong budget officer at si Ginoong Pura, na pwede po itong maging paraan para po tayo ay hindi po magkaroon ng problema doon po sa PS limitation na sinasabi po na 45% ng ating pong annual budget. Kaya minamabuti ko po na ito po ay mapasama muli sa tala ng gawain, manatili sa tala ng gawain. Nang sa ganon ay isang masusing pag-aaral para mapagbigyan ang lahat ng punto de vista patungkol doon po sa ating pong kahilingan ng mga midwife sa ating ospital. Pag kung kailangan mo kaya, Ako, Mr. Chair, ako po ay kasama doon sa pinagsalim-salim ng magagaling ng mga committee dito po sa kahilingan po ng mga midwife. Hindi lang po ako naka-attend kanina sa committee hearing, pero ang gusto ko sanang itanong
doon po sa ating sa direktor ng ospital, kay Dr. Pamela Velasco, kung ito po bang pinag-uusapan na pagdadagdag o pagpapalit na dapat na position na dapat po ay midwife, hindi po JO, kung ito po ay na ipaparating sa ating punong ehekutibo. Kasi kung wala pong bakanting posisyon for midwife, dito po papasok yung JO, kaya ganun po nangyari. Pero kung meron naman pong posisyon na midwife at ito po ay napunuan, kaya lang ay kung ilan lang at marami po tayong midwife, kailangan po mag-create tayo ng posisyon. Yun po ang dadaan ng Sangguniang Konbensyon. At upon the request of our city mayor. Kasi ang ospital po ng Kabuhay, under po ng executive. At ang katanungan ko sana kay Dr. Pamela, kung lahat po ba ng pinag-uusapan dito ng Sangguniang ay siya po ay nakapagliham o gumawa ng liham po papunta po sa ating punong ehekutibo. Nasa ganun, kung meron pong tayong dapat isabatas, kung ito po ay dapat na mag-create ng position at ito po ay puponduhan para masolusyonan po ito pong problema ng ating mga midwives sa Ospital ng Kabuyaw, ay doon pa lang po masusolusyonan na natin. Kung sa tanong po ay meron pong liham, siguro pwedeng mag-follow up letter ulit tayo para po sa ating punong ehekutibo. Na sa ganun, siya po mag-i-endorse para mag-create tayo ng position and then mapuntuhan po. Yun po ang sana gusto kong ipahayag ganun, kaya lang hindi lang po ako nakaabot sa committee hearing. At siguro maisama na rin po sa pag-aaral po ng pinagsalim-salim na committee. Yun lamang po, Mr. Chair. May kahilingan. Clarification, Mr. Chairman. Doon po sa magiging panukala po na pag-amienda ng po sa internal rules, ang pagpapatibay po dito ay simple majority. Hindi na po kailangan yung pag-iwala naman po sa provision na dapat majority of all. Nalilinaw na po na pag ito ay pinatibay may hangin po para pagtibayin, ang kailangan lang po ay simple majority ng kapulungan there being a quorum. Ganun po ba yung pag-interpret ng Mr. Chairman? Titingnan natin ang local government code. Dahil ang general rule, ang pagpapatibay ng Sangguniang ay nakabase sa simple majority of those present. Except mayroong mga provision ng batas na nilagay ang local government code, susuriin na lamang ng ating kalin, katulad ng pagtawag, pag-discuss ng anumang bagay na hindi napapaloob sa special session, 2/3 vote ang requirement. Dalawang klase ang majority na tinatawag. Yung isa ay yung qualified majority. Ang sinasabi natin nakabase doon sa numero ng majority base doon sa miyembro, absent man o hindi. Pero as a general rule, ang simple majority ay nakabase as long as merong quorum. Ang majority ay binabase sa bilang ng presensya ng dumalo. Ganun pa man, inaatasan ng kalihim sapagkat gusto kong suriin ang ating internal rules. Kung napapaloob doon, ang requirement ng vote sa pagbabago ay ito ang makakapagpatuloy. Ang ikalawalo sa kalendaryo, ang ordinance and legal matters. Hinihiling ko po manatili ito, Mr. Chairman, yung panukala po ng codification. Salamat po. Kung kaya sa hapag yung manatili, dito yung pinangalawahan, meron bang pagtutuloy? Kung wala naman, pinagtitigil. Ang ikasyam, ambienta ng pambayatan sa bilang wala. Sa notice po ay magkakaroon po ng buwa ng pagtutulong ng Solid Waste Management Board at tumimuli ko pong ilalatag o iahain sa board para sa makatulong po ng committee ang board sa pagpapalakas po. Dito po sa letter A at letter B. Kaya
At kung kaya po ay manatili sa kaharagawan ko. Ang letrang A at letrang B hanggat hindi pa nakakapangyari ang pagkukulong. Kung kaya ay manatili, dito yung pinangalawahan. Meron bang tumututol? Kung wala naman, pinagtitibay. Ang ikasampu sa kalendaryo, Committee ng Housing at Committee ng Budget. Ordinansa sa Apologies Forum. Magkabilang panig ay maging komersyal lahat ng dahil. Ang kagalang-galang, kinikilala. Ako, Mr. Chair, nagpulong po ang pinagsalig ng committee, kaya po ang ating pong assessor's office sa katawan po ni Ma'am Merly. At base po sa pag-aaral po namin ay ito po ay napakaselang bagay na kung saan po pag inaprobahan po natin sa commercial, ito po buong Apologies Road ay kailangan i-consider po natin yung nasa loob na parte, kung 20 meters from road ang i-aprobahan natin for commercial o kung gaano kalayo. Kaya hiniling ko po na ito po ay manatili habang pinag-aaralan po ng pinagsahan ng committee. Okay, mukhang manatili. Dito ay pinangalawahan. Meron bang tumututol? Kung wala naman, pinagtitibay. Ganun pa man, dahil sabihin ng Tagapangulo, ang gamit ng lupa ay nakabase doon sa land use plan, comprehensive land use plan. At kung matatandaan, ang comprehensive land use plan o CLUP na tinatawag, ang ating huling pinagtibay noon ay nagtapos na nitong nakaraang 2010. Sa Local Government Code, tinatadhana na tungkulin natin ang pagkakaroon ng isang malawakang pagpapatibay ng gamit lupa. At sa kasalukuyan, ito ay bahagi. Yung Apologies Road sa CLUP na nagtapos ng 2010 ay noong panahon yon ay tinuring na light industry zone. Kaya yon ang gamit lupa. Bago tayo naging syudad. Ang ginawa, para agalan na po natin, Mr. Chairman, makatalakayan ang usapin po tungkol sa job order. Minumukay ko pong makapagtakda ng pagpupulong po ng ano po, Lunes ng hapon, Mr. Chairman, mga siguro 3:30 po, Mr. Chairman. Mapanyayahan po yung ating pong HR memo. Siguro po mga kinatawan ng ating mga GO na yung iba't iba pong mga linya, kung sa traffic, kung sa PNS, kung kinatawan lang po kung may makakatulong. Ano mo kayo? tinatasan ng kalihim na mga bisuhan ng mga tinurang personalidad nang sa ganun makabahagi sa pagpupulong. Ang ginawa? Siguro po dapat din na makasama natin na good governance dahil ito po ay isang empleyado at pagpapatakbo ng magandang gobyerno ay ito po ay ating po mga empleyado. Hiling ko po na ang ordinance and legal matters ay makasama po ang good governance. May mungkahi na magkasanib ang committee ng legal at saka ng good governance. Dito yung pinangalawahan, meron ba ito tututol? Kung wala na po, pinagtitigan. Ang ginawa muli, Yes, Mr. Chairman, patungkol sa Kapisyal Bilang 06 2013 sa Peace and Order Council, napagpulungan po namin at meron pong kapasyahan na pinagtibay ng sanggunian sa kapayapaan at kaayusan na humiling na namamahala ng mga pagawain sa kalsada o yung paghukay
ay makipag-ugnayan po sa ating pulis, sa PNP po. Dahil po, syempre, habang nag-uukay, marami pong pangyayari. Pwede magkaroon ng aksidente or yung mga tinatawag na hindi natin inaasahang pangyayari. So, minumungkahin po na pagtibayin na po itong kapasyan na po ito bilang 06-2003. Po. Mungkahi ay pagtibayin. Kapasyan bilang 06-2013. Apo. Tama ba yan? Apo. Nasa inyong committee, kagalang-galang, City Peace and Order na Council. Mungkahi. Mungkahi pagtibayin. Dito ay pinangalamahan. Meron bang tugututol? O wala naman, pinagtitibay. Ikatlo sa kalendaryo. Sa tala. Sige na po. Mr. Chairman, patungkol dito sa St. Joseph, Division Homes 1 and 2 Tricycle Operators, pinamungkahin kong mailiwat ito sa committee ni Consulting Alimagno, which is yung transportation po. Yung transportation. Mungkahi sa PAC, mailiwan sa committee ng transportasyon. Pinangalamahan. Walang tumututol. Nagtitibay. Ang Ginoo, tinigilan. Mr. Chairman, minumungkahi ko po na magkaroon ng panapaliwan ko sa committee itong kahilingan ng St. Joseph 7 to na minumungkahi ko po ito na naliwan sa magkaroon ng committee hearing sa Miyerkules, nagating ng Miyerkules, alas 10 ng umaga. Kasama na rin po sa aking paimbitahan si Mr. Bombing Bella, City Aro, at sa City mo si Mr. Depante. Yun po. Maraming salamat. May inatasan ng kalihim na mabigyan ng abiso at tenor ng personalidad ng kagalang-galang na sa ganon ay makadalo sa pagpupulong. Ang nais pa na kapulungan, ang kagalang-galang. Chairman, nais po nga magbahagi ng hindi po natala na daway sa pagpupulong po natin. Bagay na po sa aking binala. Ang chairman ng rules. Mr. Chairman, magalang po hinihiling sa atin po mga chairman ng rules na magkaroon ng pagsatabi ng alituntuning panloob upang mabanggit ko po yung aking pong gusto na matalaga. Chairman ng rules. Mr. Chairman, sa kadahilan ng may mga usapin pa po tayo na dapat ang tayo ay nawala sa ating talaan ng gawain, ay minumukhay ko po na isang tabi ang ating alituntuning panloob. Mungkahi isang tabi ang alituntuning panloob. Dito ay pinakalaman. Meron bang tumututol? Wala naman ang pinagtitibay. Ang Ginoo. Ako, Mr. Chair, may sulat po ang ating City Mayor. Nag-request po na siya po ay nagbigyan ng authority na makapasok sa kontrata po ng Mercury Drugstore para po binigyan na po siya ng kontrata ng Mercury Drugstore. Ito po ay para sa isang taon, year 2014. At ang sabi po daw ng Mercury Drug ay para matuloy-tuloy po yung ating pong programa pagdating po ng January dahil sa mga nakakalipas po taon ay pagdating pa lang po ng January saka lang po tumatakbo yung ating pong kontrata na inaayos po ng Mercury Drugstore na nagkakaroon po ng mga 2 hanggang 3 linggo bago po mabigay ng Mercury Drug ito pong kontrata sa kanilang pong main office. Kaya hiniling po ng ating pong City Mayor na agad po na mabigyan po siya ng authority to sign into contract dito po enter into contract ng sa Mercury Drug. Hiniling ko po ating pong aprobahan, Mr. Chair. May mungkahi na pagtibayin ang pagpasok ng kontrata ng ating punong lungsod sa Mercury Drug. May CP mga kasamaan. Mungkahi, dito yung pinangalawahan. Magpapahayag ng Ginoo. Mr. Chairman, pagpuna po lamang dun sa kontrata po nating papasukin. Siguro po ay
magiging mas mabuti po kung ang atin pong pagbibigay ng tulong patungkol sa mercury drug ay mapapunta po ang maging under signatory ay yung pong ating CSWD officer. Sapagkat nandun po, nakabanghay po doon sa ating pong papayagan na kontrata. Nakalagay po dito, in the absence of Mayor Isidro L. Jimenez, the following are authorized to sign in his behalf. Siguro po, ito po ay nandoon po sa mandato ng ating pong social worker, nandoon po sa mandato ng departamento. Kaya siguro po ay marapat po lamang na siya po ang maging kabahagi doon sa pagpirma doon sa at hindi po ang mga naturang limang ito. Iyon po lamang. Ganun po man ay ang nakahain sa hapag ay kung bibigyan natin ng otorisasyon ang punong lungsod na pumulma ng kontrata. Buksan niyo po ang local government code, ang sinasabi niya na kung papasok sa kontrata ang sangguniang panlungsod, ito ay maaaring sangguniang panlungsod may authorize the mayor to sign. Ang tinadhana ng batas, ang kinatawan ng sangguniang panlungsod bilang chief executive ay ang mayor po. Wala sa batas na ito ay pipirmahan ng iba. Gusto kong suriin nyo sana. At ang authority natin, kung bibigyan natin ng authority, ang pumipirma lamang sa kontrata ay ang punong lungsod bilang kinatawan ng lokal na gobyerno. Kaya kung ang mukhain ng kagalang-galang, ito po'y hindi ituturing na mukhain sapagkat meron ng mukhain. Kung pagtibayin, kung ito ituturing ng pagputol, ay kikilalanin ito. Sapagkat ang nakahain po sa hapag ay ang mukhain pagtibayin kung bibigyan natin ng authority ang punong lungsod na pumasok sa kontrata sa mercury drug. Ang sabi ng batas, ang sanggunian ay may karapatang magbigay ng authority kung bibigyan niya ng pagkakataon na pumasok sa kontrata sa pamamagitan ng punong lungsod. Kinikilala ang ito. Mr. Chairman, batay ko na sa binanggit ni Marshal Dr. Benji, wala akong problema dun sa pagpirma ng ating punong lungsod. Meron lang po siya pino-question in absence of the mayor. Kung sakaling wala ang mayor, ang gagawa ng sulat sa Mercury ay itong mga limang nabanggit na personalidad. Nilinaw ko lang po na yun ang gusto pahatig ni Kusel Benji. Walang problema sa autorisasyon sa kay mayor, pero yun lang po in absence kung sakaling hihingi ng tulong. Ganun pa man, ang usapin sa hapag ay bibigyan ba natin ng otorisasyon ang mayor na pumirma sa kontrata. Yan lang po ang resolba. Kung mayroon pang katanungan, ito po ay tuturin natin ibang bahagi at kung bubuksan nyo ay kikilalanin ng tagapangulong. Ganun pa man, sa parliamentary procedures, isang bahagi, isang agenda at isang pag-uusap po ang itinitadhana sapagkat ang pagpapatibay ay hindi dapat mahaluan ng hindi konektadong usapin. Kung kaya yan po ang nakahayo sa akin na pag. Isa lamang po ang nais ng Tagapangulo. Kung ang mukhahi ay bibigyan ba natin ng otorisasyon ang punong lungsod na pumasok sa mercury drug sa 2014 na kontrata. Kapalo, ang sagot lang po dyan, oo, hindi. Ang ginawa. Hiniling ko po na magkaroon po ng recession. Ang ginawa? Sir Chair, nagdagan po po aking po kahit ito po yung mga aprobahan. Nasabay po sa pag-aproba ay tanggalin po ang amyenda. Amyendahan. Sa pagtatanggal?
niyandahan po natin yung kontrata ko na papasukin ng ating pong City Mayor na sa page 1 po yung number 3. Sa page 2 yung number 4. And dun sa Mercury Drug yung sa number 2. Thank you. Tinutukoy niyo po yung hindi absent of Mayor Yes, City. Mr. Chair. Following are authorized to sign this. Nakukuha ng ating kalihim. Ito po ang mungkahi. May mungkahi sa hapag. Kasama ang amenda sa partikular na tinukoy na provision sa nasabing kontrata. Mungkahi ang ginawa. Sir, point of clarification lamang na paano po ba yung nagiging sistema dyan na yung pong tungkol sa pagbibigay ng authority na makakuha ng gamot sa Mercury Drug nang yung pong makatulong na po agad tayo sa ating pong mga kabayan. Ikilalanin ko to, kaya lang po ay point of order, ang nakahain po sa hapag ay ang pagbigayan ng authorities sa kontrata. Maaari pong buksan niyo po yung usapin na yan sa ibang pagkakataon. Maraming salamat. Bayan mo kahit sa hapag, dito yung pinangalawahan, meron bang tumututol? Kung wala naman, bumpahi ay pinagtutulog. Gino, kinikilala. Ako po, Paulo. Alisunod po sa aking tinunan po sa aking paggamit ko kanina ng oras sa mga pagkakagawang pati. Iminumungkahi ko po na may lagay po ang usapin sa agenda ng ating pagpupuno upang mapagbigay linaw sa mekanismo, pamamaraan at mga dokumento patungkol sa pagbibigay ng AIS. Nilalayo na ito ay maging bahagi ng usapin sa susunod na pagpupuno. May mungkahi maging bahagi ng usapin ang tinurang agenda ng ating kagalang-galang. Dito yung pinangalawahan, meron bang tumututol? Wala naman pinagtitigan. Bukas pa po, mayroon pang ang Ayun nga po, kanina, yung po, patanungan po ako ay nasagot na po ng ating pong konsyal na naghain po patungkol po doon sa mga addicts. Doon po sa A2 individual in crisis situation. Ngayon po ay ang akin po lamang pinapasok na usapin ay yung pong pagpasok ng stroke. Nakakausap po ng sanggunian. Ang ating pong HR patungkol sa kanya pong mga inuugali. Dito po sa aming pong pagpupulong, noong po kanina nangyari. At napansin ko din po noong isang araw na para po ba siyang masyadong naging arugante sa kanyang mga pagkilos. Nais ko pong paanyayahan po sa ating pong regular session. Maraming salamat po. Usapin, kagalang-galang, kung nilalayon ay mangyari muna ito maging usapin ang pag-ugali. Kung meron kayo una, gusto nyo muna itala muna ang usapin. Alinsunod sa ating internal rules. Pag ito'y na-refer na po sa committee, saka tayo gagawa ng itong pagod. Mukahaya, ito'y maging bahagi ng usapin sa ating sanggunian. Dito yung pinangalawahan, meron bang tumututol? Kung wala naman, pinagtitigan. Meron pa po nais magpahayag. Kung wala na po, ay nilalayan ko po na ang inyong tagapangulo ay bumaba sapagkat nagnanais po ako na mapagsama-samahan natin itong pagpapatibay na resolution na nais kong bukas. Chairman ng Rules, kung ipapahintulot sa pagsamantalang mamumulong sapagkat nilalayo ko pong
Siya lang yun po. Mayroon kasi yan eh. Mukhahe. Mr. Chairman, meron po tayong mahalagang sabihin na dapat ma-actionan. Minumukhay ko po ulit na may isang tabi ang ating Lieutenant Pando. Mukhahe sa tabi ang Lieutenant Pando dahil nilalayong bumaba ng inyong tagapangulo at ang mag-aaktong pansamantalang tagapangulo ay Ang aaktong tagapangulo ay ang ating Vice Mayor. Pwede? mukhahe pinagalaman dahil ako salamat po. Mga kasamahan sa sanggunian. Ngayon lang ako bumaba sa pagkakataon ito at hiningin ko ang pagkakataon na magkasama-sama po tayo dito. At marahil ito ang napakaganda ring bagay na may bibigay natin sa pagpapang natin sa ating aming Pangulo. Dalawang usapin ko ang nais kong buksan. Nang tayo maging city, ay kaakibat ito ang tungkulin na nakapatotoo tayo na kaya nating mag-isa. Ito ang intensyon ng pagiging syudad, autonomiya. Ang autonomiya at desentralisasyon ay pinatututuhanan kahit sino mang munisipyo na nagnanais na maging syudad ay pinatututuhanan niya na kaya namin tumayo sa sariling paa. O kaya nga ang pagiging syudad ay nakaakibat dito ang mga kwalifikasyons, income, laki ng lugar, at ganoon din ang dami ng tao dahil sinasabi ng mga nagnanais na maging syudad na kaya namin magdala ng kaunlaran at mas mainam at mas magaling kung kami mabibigyan ng laya na magdesisyon. Ang local government code at ang saligang batas, sinasabi niya rin po aming Pangulo na ang nasyonal na gobyerno at ang lokal na gobyerno ay magkatuwang. Sila ay mag-partner sa pagdadala ng pinakamalaking kaunlaran. Partners in the fullest development of our nation. O kaya nga po, nang tayo maging syudad, kaakibat nito ang pagtatayo ng ating sariling pamamahala. Kasama po dito ang edukasyon. Nang tayo'y munisipyo ay tayo'y isa lamang distrito ng Laguna. Isa lamang tayong district ng DepEd sa probinsya. O kaya kung merong tagapamahalang puno dito, ito ang ating district supervisor, na kung saan ang buong probinsya ay pinamamahalaan ng division superintendent. Kagaya po ng ating mga kalapit na bayan na naging syudad na, katulad ng Calamba, ang Binyan ay nasa proseso na rin po. Ganon din ang Santa Teresa ay meron ng sariling division. Pinatutunayan na tayo ay magdidesisyon, maggagawa ng sariling programa para sa ating edukasyon sa pagkakaroon ng sariling division at hindi na po distrito. At bago ka maging division ng DepEd, aming Pangulo, itinatadhana ng batas. Ito ay patutuhanan ng sanggunian panlunsod sa pamamagitan ng resolution na ito ay naglalayon na yung kanilang dating distrito na kasalukuyan ngayon ay distrito pa rin
ay nilalayo na natin na magkaroon na ng sariling division. Tatanong niyo po, Vice Mayor, magaling ba merong division? Ako, napakaganda po. Dahil ang pondo na nanggagaling sa nasyonal ay babahagi din sa atin dahil tayo isa na tayong division at hindi lamang distrito. Kung dating wala tayong division superintendent, magkakaroon na tayo. Ang kasalukuyan ay meron tayong district supervisor. Pero tayo isa ng buo, kung kaya ang buong Kabuyaw ay magkakaroon ng sariling distrito, na dating distrito lamang tayo sa buong Laguna. Ang pagkakaroon ng DepEd division ng ating syudad ay madadagdagan ang guro, na kung saan ay tinatanggap natin na mas marami tayong guro na kinakailangan ngayon. Mas gagaling ang pamamahala sa edukasyon dahil binibigyan ng karapatan ang division na magdisenyo ng kanyang sariling pagpaplano para sa pag-aaral ng kanyang mga bata sa public school. Kung kaya ito na sana ang napakagandang pagkakataon. Sa sangguniang panlunsod natin ito ay pagsasama-samahan po natin na makapangyari na sa ating termino ito ang pagkakaroon ng DepEd divisions sa lungsod ng Kabuyaw. Aming Pangulo at mga kasamahan ay pagkaisahan po natin na ibukay na ang sangguniang panlunsod ng Kabuyaw nagmumukay at naglalayo ng pagtibayin ngayong araw na ito, na nilalayo nila na magkaroon na mga sarili ang kanilang distrito ay mas maging mahusay kung kaya makapagtayo tayo ng sariling DepEd division sa lungsod ng Kabuyaw. Aking pong minumungkahi, aming Pangulo. Sa mungkahi ng agalang-galang na pangalawang punong lungsod na magpasa ng resolusyon na hangarin na magkaroon ng sariling division superintendent ang lungsod ng Kabuyaw bilang DepEd division. DepEd division superintendent. Kasama na po yung pagkakaroon ng superintendent at dalawa pang district supervisor. Sa tinulan po ng ating kagalang-galang ng pangalawang lungsod na magpasa ng resolusyon, meron po bang tumututol? Kung wala, ang mungkahi po na magkaroon ng DepEd division sa lungsod ng Kabuyaw ay pinagtitibay. Maraming pong salamat. Kung iba pa yung tulad ng mga kasamahan, nilalayo pa po ng yung salupumulo na magpatibay pa ng isa. Alam niyo po, ang Science High School ay patotoo ng pag-unlad. Sapagkat ang Science High School ay kinabibilangan ng pagkakataon sa mga mahusay na estudyante na makapag-focus sa science. Pag pinag-usapan natin Philippine Science, ito ang mga pinakamahusay na estudyante. Kalimitan, ito ay mga gifted na tinatawag. Manila Science, ito ang may ang galing, lalo-lalo na inihahanda para sa pag-aaral sa science. In fact, ang subject ko sa Science High School ay kakaiba doon sa regular na subject doon sa regular na school, elementary o high school. Mas mataas po ang mga subject dito, yung mga mathematics, mga calculus, at ito ang pinagtutuunan ng pansin sapagkat meron talagang mga estudyante na kayang ilinya natin ang kanyang direksyon at mapagbunga at mapaghusay nila yung kaalaman kung mabibigyan lamang sila ng pagkakataon na magkasama-sama na partikular ang pagkakaroon ng aralin ito. O kaya yung Science High School, dito po yung mga mahuhusay na lumili na sa engineering, ganoon din po sa
sa mga scientists. Ito po yung napakagandang preparasyon pagtutong nila ng college. Sapagkat ang aral nila ay mataas, ganoon din ang guro. Hindi ordinaryong guro ang tuturo doon. Meron din siyang mga pinag-aralan na kung saan ay tugma doon sa kakayanan ng estudyante. Dito sa atin, wala pa po tayong Science High School. City of Cabuyao Science High School. Wala pa po, pero nakikita kong napakagandang pagkakataon. Dito sa ating termino ng Sangguniang Palunsod. Dito natin simulan na lahat tayo may intensyon na mapaunlad itong ating mga mag-aaral sa pagkakaroon ng Science High School. Bahagi ko lang po sa inyo, yung top notch yan ng pamantasan ng Cabuyao na ngayon ay nagtuturo sa Pulo Elementary School, si Dearborn Villafranca. Graduate po yan sa atin sa pamantasan. Kung makita niyo po kung saan siya nagmula siya sa Santa Rosa Science High School. Sabi ko, kung meron tayong maitatayong sariling ating Science High School, talagay ko yung number 7 na nagmula sa pamantasan ng Cabuyao, madadagdagan pa sapagkat ang preparasyon sa high school ng Science High School ay napakahusay na napakaganda. Aming Pangulo, sana isamahan ako ng mga kasama sa Sanggunian. Pagtibayin po ang mukhain ko na magkaroon tayo ng City of Cabuyao Science High School. Minumukhain po. Kapasyahan po na makapagtatag ng City of Cabuyao ito Science po High ay School. idadaan po sa ating pong mga batas kung ito po yung maging. Opo, minumukhain ko po na samahan ako ng mga kasamahan natin. Ito po ay isang kapasyahan. Ang pagpapahayag ng opinion ng ating sanggunian kung sangguniang palunsod ay hinihiling ko po na sana isamahan. Inumukhain ko po. Sa mukhain po ng kagalang-galang na pangalawang pulunsod sa hangarin na magkaroon at makapagtatag ng Cabuyao City Science High School. Ito po ay mukhain. Meron po bang tumututol? Kung wala pong tumututol sa kapulungan, ito po ay pinagtitibay. Salamat po. Tinideklara po ang recess upang mabigyan po ang pagbabalik ng tagapangulo ng It's only normal na these steps are, or itong mga topic ay taken into careful consideration kasi we're not talking about a very small amount. We're talking about 1.2 billion sa ating budget. So I think it's only just and tama na yun ang gawin. Not necessarily na only focus sa pinapag-aralan mo. Hindi mahirap kasi, as I've said nga, mahirap yung padalos-dalos na and then sa uli, ito na success. So mas maganda na, since hindi naman ito pera natin, mas maganda isahin at pag-aralan bago ito ipasa. Para po ito. Bakit po daw yung sa mga Well, basically, we all have different schedules. Like, ako for one, I'm based in Manila. May mga schedule ako sa previous commitments. Maaaring these commitments just come up every now and then without me knowing. So, I'm not really aware of the other reasons of it, but I have also my own. If ever na pwede ako, parang lang sumama kayo papatibay ng mga ibang bansa. You know, I'm not really surprised na gano'n. Parang showbiz ka na. If anything pwede sabihin, just politics. So, they can say na may ganang ganito or unfair na ganang ganito. Parang sa showbiz nga na naliling ka sa ganitong babae or artista. It's in-expect ko na yan. But, you know, I know na wala ako sa linya ng ganyan. In the first place, hindi ko siguro kailangan ako sa ganito. So, yun. Excuse. Councilor Del Rosario, sa palagay niyo po ba, dapat lang po ba na hindi muna natin pagtibayin ng batas sa budget sa Cabuyao? Siguro isang masusing pag-aaral ang dapat nating isagawa. Nang sa ganon ay
hindi na tayo magkaroon ng mga supplemental sa mga darating na panahon. Sapagkat ang isang supplemental, ang sabi nga nila, ay isang failure doon sa tamang pagbabudget. Kaya mas maganda, mapaganda natin ito, mapagtulong-tulungan. Wala pa naman yung pagkakataon na ito ay hindi maisakatuparan. Ito lamang ay hinihimay para mas maganda ang kakahinatnan ng ating budget. Napakinggan ko po kanina yung masyado kayong concern dun sa mga hospitals, yung mga budget na kailangan ibigay. Lumalapit po ba sila sa inyo dahil nakikita natin hindi sapat yung nabibigay na budget para sa health? Kasi kaya gano'n na lamang ang aking pag-uusisa sapagkat nando doon bilang isang manggagamot ay alam ko na yung pong ating bibigyan ng mga request para magkaroon ng urinalysis, CBC ay hindi magawa sa ating ospital sapagkat hindi nga po nagkakaroon ng tamang pagdating ng mga supplies. Kanina nga lamang kausap ko po ang direktor ng ospital at masyado kaming concern sapagkat yung atin pong mga gamit patungkol sa paggagamutan ay hindi pa dumarating. Sabi ko nga sa kanya, napakalaking amount ang aming inialat para doon sa supplemental. At yun nga po ay daglian naming binigyan ng katugunan upang maging isang budget para sa ating ospital. Kaya lamang ako'y humihiling na sana matugunan kaagad yung mga bagay na yon sapagkat napakahalaga. Katulad ngayon, naglalamig na naman, ang mga sakit ay pwedeng dumapo sa ating mga kababayan. Doon naman po sa ating department head ng HRO, si Mr. Rosauro, ano po masasabi niyo sa kanyang mga huling session? Ang sabi ko nga ay ako'y hanga sa ugali ni Consiel Leif sapagkat napigil pa rin niya yung kanyang mga emosyon patungkol nga doon sa pinag-uusapan tungkol doon sa JO. Kaya saludo ko kay Atty. Leif Ubiña. Pero yung pong ginawa ni Mr. Boyet Pura ay para bang siya po ay umakto na nakaka-degrade doon po sa sinasabi po niyang siya po ay tapos ng political science. Dapat po nagkaroon po siya ng yung art and science of politics. Hindi po ganoon ang dapat na kanyang mga inasal. Councilor, huling pananalitapok para sa ating mga kababayan sa Cabuyao City. Sa inyo pong lahat na mga taga-Kabuyaw, umasa po kayo na si Doc Benji po ay maninindigan para po sa bayan at hindi po titingin doon po sa konting salapi na sinasabi po nila. Hindi po mababahiran si Doc Benji ng ganong anomalya. Maraming salamat po, Councilor Del Rosario. Maraming salamat din po.